nga tuig na nanaig po ang kabutihan, nanaig po ang tawag kabutihan sa buhay mga sakit. Grabe, nag-abot sa sakit. Okay? Salamat sa sinatanan. Diyos maayogi sa kanan ito. Okay? May aral na istorya, interesado, na tao. Samtay si Jesus nagwali, kay interesado sa mamati, kung unsa ang buot ipasabot o kung buot ipaintindi sa Diyos siya magwali habang mo siya dito sa lupa. Tungod kay damo mga tao di sa kanusok mamati nagmuatubang sa pamati sa mga apulong ni Jesus. Iyang himo nangitag paagi nga makalusot unta pero kay dito sa unahan daghan tiyapong tao iyang himo inunani nakakita sa kahoy ang ngalan sa kahoy Sokomono. Okay? Isaka sa dito o iyang nakita ang pagwali ni Jesus. Nakita siya ni Jesus siya panaog da. Okay? Panaog da kay aking nakita interesado kaking sa mga siya si Sakyo nubo na tao. Ang ako nga kinabuhi ng mga tao diha sa Dios nga nagapangalagat kay interesado kita sa pagpamatik sa Diyos. Ingon ani usab ang ating kabuhi, interesado po kita pamati. Ang interesado ta kay naatay makuha, mapulot sa mga pulong sa Diyos. Makapalikon, makatudlo, makabadlong, anuman ang mga bagay na mudangan kag mga kamalian sa atong kinabuhi. Ating hatag ang panahon sa tagahambal, Pastor Dong. Let us all rise up once again. Let us celebrate the presence of the Lord. Hallelujah. Pagdiwang po natin mga kapatid ang presensya ng ating Panginoon sapagkat hindi po tayo nag-iisa sa dakang ito. The Bible says in 18:20, whether two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Kaya mga kapatid, hindi po tayo dapat malumbay, hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa sapagkat kapiling po natin ang ating Panginoon. At ang Diyos mga kapatid ay interesado po sa anumang ating ilagak sa kanyang kanan. At ang sabi po ng banal na kasulatan, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Palagpagan po natin, bibigyan po tayo ng kapayapaan ng Panginoon sa buong linggo mga kapatid, sa ating pong mga gawain kung minsan hindi po tayo sinatantanan ng mga suliranin, ngunit narito ang Panginoon upang bigyan tayo ng panibagong kalakasan, bagong sigla sa ating paglilingkod mga kapatid. Huwag natin ipakita sa diablo na tayo talunan. Ipakita natin na tayo po ay naglilingkod sa isang Diyos na buhay. One more time, come on! Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos sapagkat siya po karapat dapat natin palakpakan. Karapat dapat po natin siya kalayan ng ating papuri sapagkat siya ang Diyos at walang katulad. Siya ang Diyos na maluwalan ng lagat at ang lupa. Siya ang Diyos na nagbigay ng buhay sa lahat ng mga may hininga. At ngayon pinagdiriwang po natin ang mga may kaarawan. Tunay po mga kapatid na napakabuti ang Diyos sapagkat hindi po siya, hallelujah, kailan po mga kapatid hindi niya tayo pinabayaan. Hindi niya iniwan po tayo. Nararamdaman po natin ang presensya ng ating dakilang Diyos. Purihin ka Panginoon. At sa mga sandaling ito, Panginoon, ikaw nawa ang mangusap sa aming mga puso. Ikaw nawa, Panginoon, ang kumilos sa aming buhay. Nawa ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, patuloy po na magbibigay sa amin ng kapangyarihan. Ang iyong Banal Espiritu Santo, ito po ang tagapagaliw, ito po ang tagapagturo, ito po ang nagbibigay, Panginoon, ng sigla sa aming pong paglilingkod, na hindi po kami, Panginoon, panghinaan ng loob, kundi kami ay patuloy na maglilingkod sa iyo. Samantalang inaantay po namin ang iyong nalalapit na pagparito. Purihin ka, Panginoon, all the praises, glory, and thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' mighty name. Palakpakan po natin ang isang napakalakas na papuri ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Come on, come on! Ipagamit muna natin ang ating mga saskap mga kapatid. Iyaman sa buong linggo. Mula Lunes hanggang dumating na naman ang linggo. Hallelujah! Siya po ang patuloy nag-supply ng ating energy. Siya po nagbigay ng ating kalakasan. Kaya balik po natin mga kapatid. Doon po sa
pinagmula ng ating buhay. Ang buhay na ito dapat mga kapatid makita ng Panginoon na in return dapat naman mapasaya natin ang Diyos dahil siya po ang nagbigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Salamat po Panginoon sa iyong pangunguna. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita na amin pong pagsasalu-saluhan ngayong umaga. In the mighty name of Jesus. Palakpakan po natin ang ating buhay ng Diyos. At salamat po sa ating Panginoon. Kambayan niyo ang iyong mga katabi at sabihin niyo, peace be with you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sapagkat sa bahay ng Panginoon, mga kapatid, narito po ang ating Panginoon at siya po ang prinsipe ng kapayapaan. Thank you and please be seated. Woo! Hallelujah. Amen. Handa-handa na po ba ang lahat? The Bible says that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kaya mga kapatid, hindi po tayo mabuhay kung wala po tayong kinakaing material na mga pagkain. Ganun din po ang ating mga kaluluwa kapag hindi na po natin pinakakain ang tendency po niyan mga kapatid. Dahan-dahan po yan. Manghihina, manglupaypay at ang hantungan mga kapatid, alam nyo na. Hallelujah. Kaya habang binigyan pa po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon, dapat ang sabi ng banal ng kasulatan sa 3 John verse 1, I wish above all things that God may prosper, physical, spiritual, sa lahat ng espiritu ng buhay. Yan po ang layunin ng Panginoon. Guminhawa tayo, sumigla tayo, palakpakan natin ang Diyos. Well, ilang araw na lamang na lalabig, month of December na, at nararamdaman po natin medyo ang simoy ng hangin, medyo lumalamig na ang simoy ng hangin. Alinawa. Meron tayong mga matatanggap na regalo mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen! Amen. Iba kasi yung feeling mga kapatid, di ba? Kumbaga, kapag kayo may natanggap na regalo, kayong mga may kaarawan, relax lang muna kayo. May kaming na regalo para sa inyo. Hallelujah. Amen. Ang pinaka-the best na regalo sa mga may kaarawan, mga kapatid, nakadalo kayo, nakarating kayo sa bahay ng ating Panginoon. Amen. At dahil siya po ang nagkaloob sa atin ng buhay, at in return, mga kapatid, hindi lang pagtanaw ng utang na loob sa mga kabutihan ng Diyos, kaya natin siya pinaglilingkuran, pinapapalakpakan, pinupuri. Yan po ang isa sa paraan para ang Diyos po, mga kapatid, na nagbigay sa atin ng buhay, masiyahan naman sa atin. Amen! Praise God! Hallelujah! Palibasay, December na mga kapatid, at alam po natin na pagdating ng December, talagang wala pa nga pagpasok ng berber mga kapatid. Naririnig na po natin yung mga Christmas songs. At para bagang nakakaantig sa damdamin kapag narinig na po natin. Dahil ang message niyan mga kapatid, hindi naman exactly na talagang December 25 was the birth of Christ. Ang importante, ito po ang message. Ang mahalaga po, na ang Panginoon ay dumating sa sanglibutan, isinilang bilang sanggol, yan po ang totoo. Dahil napakalaking rule po ng kanyang pagparito mga kapatid. Dahil ikaw at ako gusto niya na kanyang makakasama sa buhay na walang hanggan. Kung hindi siya mga kapatid na parito, wala po tayong pag-asa. Kaya the greatest gift na ating pong tinanggap mga kapatid sa ating buhay, ang ating tagapagligtas. Wala nang taong kausap. Wala na response. Sabi ko, ang the greatest gift na ating natanggap ang ating tagapagligtas. Hindi kayo dapat matuwa mga kapatid. Wow! Hallelujah! Di ba sa prayers ko kanina, pinagpe-pray natin na
ang mga may kaarawan, pahabain nawa at bigyan pa ng maraming mga kaarawan. Di ba? Pero ang mga kaarawan, mga kapatid dito sa daigdig, ay napakaiksi lamang. Pero ang inihanda ng Panginoon na buhay sa kabila, walang hanggan. Kaya mga kapatid, kung doon na po tayo sa piling ng Panginoon, ilang taon ka na baga? Ay ako 1,000 taon na. 1,000 taon na. Ikaw? Ay 1,000,000 na ako. Ikaw, 1,000,000,000. Bakit po pwedeng sapitin natin ang ganung mga edad, mga kapatid? Sapagkat eternity is without end. Eternal. Hindi mo ma-figure, walang counting dyan. Tama? Kaya mga kapatid, tuwang-tuwa na, grabe ang prayers, no? Grabe ang prayers doon sa mga may kaarawan na kay manawarin, bigyan pa ng mahabang buhay. Maraming birthdays na darating. Pero mga kapatid, masiyahan ka ba? Binigyan ka nga ng mahabang buhay, ubiganin ka naman. Bumabalik bata. Kumbaga sa ano, sino ka? Ay, hindi mo ba ako kilala? Anak mo ako, si Dong. Wala na akong natatandaan. Ay, ako, pag-uusap. Kaya, ganyan ang ano, sa daigdig na ito. Pahabain nga yung buhay, okay nga, mahaba. Sana, kung pahabain nga ang ating buhay, hindi na tayo magulian yun. Pero yan talaga ang mangyayari, mga kapatid. Ang iba, naglalaro ng kanilang. Anyway, palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, ang scriptures na ating bigyan ng buhay at pagbulay-bulayan sa mga sandaling ito, mga kapatid, taken from the book of John chapter 3, very familiar verse, at ito ang key verse or ito ang masasabi natin sa whole Bible, mga kapatid. Anong tawag ito? Ito ang anong tawag dito? Sentro, mga kapatid, ng buong kasulatan. Ang sabi roon, John chapter 3, verses 16, 17, and 18. Dito po natin hanapin, mga kapatid, ng mensahe. One more time, let us worship the name of Jesus. Hallelujah! The Bible says in John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Wow! Everybody say praise the Lord! Verse 17, God has not sent His Son to condemn the world, but the world might be saved through Him. Last verse, verse 18. And he that believeth shall not condemn, but he that believeth not is condemned already. Palakpakan natin buhay na Diyos. Amen. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Pag sinabi natin, mga kapatid, gayon na lamang ang pagmamahal. Mga bata, huwag kayong maingay. Dito makinig kayo kay pastor. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos. Grabe ang regalo ng Panginoon, mga kapatid, sa sangkatauhan, sa sanglibutan, ang pinaka-the best gift na in-offer ng Panginoon, mga kapatid, hindi po material na mga bagay, hindi po sa pamamagitan ng limpak-limpak na salapi. Of course, sinabi po, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 1, for we are both with a price, not with silver and gold, but with the precious blood of Christ. Amen. We are redeemed. Yung tinatawag na halaga na hindi mo kayang. We are redeemed without
computation. Bakit without computation? Hindi po mga kapatid ko, pwedeng matumbasan ng anumang halaga ang ginawa po ng Panginoon bilang pagtubos sa sangkatauhan. Let us worship one more time. The name of Jesus. Hallelujah! Kaya po mga kapatid, dapat matuwa po tayo. Dapat magalak po tayo mga kapatid na ang Diyos ay mayroon pong inihandang regalo sa sangkatauhan. At ang regalo ito, mga kapatid, ito po ay nagdudulot patungo sa buhay na walang hanggan. Even, ito ang tanging paraan, mga kapatid, kung ang regalong ito ay iyong tatanggapin at iyong pagpakaingatan, iyong mamahalin, mga kapatid, sa iyong buhay. Ito, mga kapatid, ang daan para ikaw ay makarating sa buhay na walang hanggan. Wala nang pinaka-the best na regalo na pwedeng ibigay ng sino man, kundi ang regalo ng Diyos. Hallelujah! Amen! Praise God! Praise God! Hallelujah! Ibinigay niya, mga kapatid, ang kanyang buhay bilang pantubos sa bawat nilalang. Dahil ang tao, sabi nga ng Acts chapter 4 verse 12, never is there salvation in any other, for there is none other name given among men whereby we must be saved. Grabe, ano? Wow! Tinanggap natin, mga kapatid, ang regalo ng Panginoon sa makapig bagay. Ang sabi ng Biblia, ang sumasampalataya ay hindi na hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Napakalungkot po, mga kapatid, na kapalaran ang sasabihin. Ang sino man tumanggi sa regalo na alok ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakalungkot. Dahil sabi nga, ang kaligtasan na handog ng ating Panginoon ay para sa lahat. Pero kung ito po ay yung tanggihan, mga kapatid, pag hindi mo ito tanggapin, at kung sabi ng Biblia, kung hindi ka sumasampalataya, kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang malungkot, mga kapatid, pag hindi ka maniwala na siya lamang ang daan, ang buhay, ang kaligtasan, buhay ka pa, andito ka pa sa daigdig na ito, wala ka ng pag-asa. Bakit? Hinatulan ka na. Ano ang klaseng hatol yan? Ito po, mga kapatid, ay may kaugnayan sa walang hanggang kaparusahan. Napakalungkot, ano? Ang sabi ng Biblia, he that believeth not is condemned already, but he that believeth is not condemned. Ang naniniwala sa pinaka-the best na regalo ng ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi na tinatakulan. Ngunit ang tumanggi at hindi naniniwala nito, mga kapatid, hinatulan na. Wala na siyang pag-asa, mga kapatid. Kaya nga, samantalang hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, ang Great Commission na sinasabi, ay talagang ito po, mga kapatid, ang dakilang utos ng ating Panginoon. At ito rin po ang tanging tanda kung darating na nga ba ang katapusan or ang pagbabalik ng Panginoon. Dahil ang sabi po sa 24:14, mga kapatid ng Matthew, and this gospel of the kingdom should be preached into all the world, then the end shall come. Kaya yun po, mga kapatid,
ang tunay na palatandaan kapag ka na iparating na po mga kapatid sa lahat ng mga nilalang ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Iyan po ang budyag na babalik ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Bakit kailangan po mga kapatid na may parating sa lahat? Sapagkat hindi po basta-basta mga kapatid ko ang kinakaharap natin na buhay sa kabila. Dito po nakasalalay ang walang hanggang buhay at walang hanggang kaparusahan. Kaya para walang madahilan ang lahat ng nilalang, dapat mga kapatid, ang salita ng Diyos ay may paabot sa lahat ng sulok ng mundo, sa lahat ng kinapalan, para wala na pong may dahilan pagdating ng araw. Pag tumayo na po ang tao sa harapan ng hukuman ng ating Panginoon, mga kapatid, wala na po siyang may dahilan. Kaya kapag ikaw ay hinatulan ng ating Panginoon, kumbaga sa baga maluwag mong tanggapin dahil wala ka nang may dahilan. Wala ka nang pwedeng ialibay. Sapagkat, samantalang binigyan pa po tayo ng Diyos ng pagkakataon dito sa mundo mga kapatid. Hallelujah! Talagang ang pag-ibig ng Panginoon, gayon na lamang, for God so loved the world. Walang kapantay na pag-ibig yan mga kapatid. Pero kung tanggihan pa rin ng tao, hindi niya pa rin bibigyan ng pagpapahalaga ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya lumalabas doon sa 2nd verse mga kapatid, na ang hindi sumampalataya. Kapag tinanggihan po natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka, wala kang pananampalataya. Dahil wala kang pananampalataya, ang sabi ng Biblia, ikay hinatulan na. Everybody say praise the Lord. Pero salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Dapat year 2000, mga kapatid, halos nagkakagulo na sa libutan dahil babalik na daw ang Panginoon. Pero ano na tayo ngayon? Inabot na tayo ng 2024, mag-2025 na. Wow! Naku, ang grace period ng Panginoon, ano? Hallelujah! Amen? Hindi ba natin pagpapasalamat mga kapatid? Dahil kung sakali, dumating siya ng medyo maaga pa. Ako, marami talagang hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Pero dapat mga kapatid, magpasalamat tayo dahil ilang linggo na lang sasapitin na natin ang panibagong taon. Wow! 2025! Hallelujah! Ngayon, kung hindi pa tayo magising sa katotohanan mga kapatid, dapat 2000 wala na eh. Pero 25 years, inabot pa mga kapatid, ang palugit ng 25 years. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa kapatid, mga kapatid, dapat ang regalo ng Panginoon, mga kapatid, na kanyang ito talaga i-cherish natin, alagaan natin, na walang sinumang makakaagaw nito. Na hindi ito mawawala mga kapatid, katulad pa sa sinabi sa Revelation chapter 3, na sabi noon, hold fast which thou hast, that no man shall take away thy crown. Kailangan mga kapatid, makipagpunyagi ka, makipagpungo ka. Kailangan panghawakan mo mabuti na walang sinumang makakaagaw ng iyong kaligtasan. Amen! Na walang sinumang makakaagaw, meron ka ng reward. Huwag mong hayaan mga kapatid na yung putong ay agawin ni Satanas. Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan natin one more time ang ating Panginoon mga kapatid. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah! Kaya nga, sabi ng verse 18 mga kapatid, God sent not His Son to condemn the world, but ang sanglibutan mga kapatid ay magkaroon pa ng pagkakataon para sila ay makatanggap ng pinaka-the best na regalo sa makatuwid bagay, ang kaligtasan na inalok ng Panginoon para ito sa lahat mga kapatid. Huwag kang magtampo na hindi ka makakatanggap nito. Iba ang Panginoon panibigay. Lahat. Walang sinisino-sino, walang tinatangi. Lahat mga kapatid
Available. Meron. Hindi na siya shortage. Ang regalo ng Panginoon. Amen. Di ba pagka regalo mga kapatid, hindi ka nakatanggap, siya nakatanggap. Ako. Daya naman ako. Tatampo ka mga, bakit ako ikaw, walang regalo. Pero mga kapatid, ang regalo ng Panginoon para sa lahat. Hallelujah. Ang problema, ang recipient mga kapatid, ayaw mong tanggapin. Pero para sa ating Panginoon, hallelujah. Everybody, meron pong hindi po ika nga, uuwi ng luhaan. Ang lahat mga kapatid ay mayroon. Hallelujah. Everybody say amen. Amen. Praise God. Kaya, sabi ng ating Panginoon, ulitin ko mga kapatid, gayon na lamang ang kanyang pagsinta sa sanglibutan. Binigay niya ang kanyang buhay. At isa pang supporting verse mga kapatid, sa Romans chapter 8 verse 32, ang sabi ng banal na kasulatan, He that is spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also give us all things? Sa mga tuwid mga kapatid, sabihin natin purihin ang Panginoon. Hindi lamang mga kapatid, ang ibibigay ng Panginoon ng regalo para sa atin, tayong mga manampalataya. Hindi lamang regalong kaligtasan. Alam mo ba ninyo mga kapatid, kung tayo po ay nananampalataya sa kakayahan ng Panginoon at sa kagustuhan ng Panginoon sa iyo at sa atin, hindi lamang mga kapatid ang regalo ipagkakaloob ng Panginoon, yung tinatawag na kaligtasan. Anong ibig sabihin, Pastor? Gusto niyang regaluhan tayo ng material. Palagpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Gusto ng Panginoon yan. Sino bang hindi ibig mga kapatid magkaroon ng blessings? Lahat tayo gusto, di ba? At yun po mga kapatid, nakakalungkot lang, mayroong binanggit dito ng ating MC, hindi siya naniniwala sa Diyos. Ano ba? Bakit ganito sobrang pukap, anong tawag ito, gipit ko na, ganito ganyan, para bagang wala nang sampalataya sa Diyos. Pero nung inabutan mga kapatid ng kunting halaga, ay grabe na pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos at bilang mananampalataya, nangako ang Panginoon, hindi lamang regalo ng kaligtasan. Nangako po ang Panginoon, package mga kapatid, gusto ng Panginoon na samantalang tayo po ay nasa daigdig na ito, tayo naman ay lumigaya, tayo naman ay gininhawa, ma-enjoy naman natin ang ating buhay. Hindi ba mga kapatid? Hindi ba mga kapatid, kapag tayo po ay pagpapalain ng Panginoon, di ba lalong maging masaya tayo? Amen. Lalong maging masigla ang ating pagpupuri? Amen. 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 Wala na pang biyaya mga kapatid. Malakas na tayong magpuri. Pero how much more? Ipagkaloob ng Diyos ang kanyang regalong material. Di more mga kapatid, na tayo po ay, sabi nga doon sa Psalms 35 verse 29, let them shout for joy and be glad that favor his righteous cause. Let them say continually, let the Lord be magnified, which has pleasure in the prosperity of his servant. Palagpakan natin ang Panginoon. Siya pala mga kapatid ang may kagustuhan. Siya pala ang may ibig mga kapatid. Siya pala ang ikanay natutuwa. Kapag ang mga anak niya ay sumagana, kapag ang kanyang mga anak ay pinagpapala, sinong natutuwa? Sinong nagagala? Mismo pala ang Diyos. Ang Diyos mga kapatid. Ang reaksyon ng mga tumatanggap, sabi ng Panginoon, let them shout for joy and be glad. Kayo'y magsihiyaw. Pag sinabi mong hiyaw mga kapatid, kayo'y magsihiyaw at mga galak. Bakit?
Dahil may regalo tayo may regalo na nakahanda ang Panginoon para sa iyo at sa akin. Woo! Amen! Ay naku, ang hina niya, walang response. Pag spiritual mga kapatid, ang lakas-lakas sumiyaw. Pero pag material, matagal na ako naghihirap. Hindi na siguro dadating yan. Hindi na siguro mangyayari yan. Hallelujah. No. Excited ako mga kapatid. Natanggapin ang regalo ng Panginoon. Tinanggap ko na yung regalo niyang kaligtasan. Pero di mo na naging excited ako mga kapatid dahil meron pa siyang inihanda na material na regalo. Amen. Amen. Ang kagandahan ng mga kapatid, bago ako magtatapos, ang kagandahan lamang sa regalo na ibibigay ng Panginoon. Doon kondisyon, doon sa mananampalataya. Hello? Kasi sa mga hindi mananampalataya, mga bibigyan mga kapatid ng regalo material, iba ang gagawin niyan. Papalakasin ang puwersa ng demonyo. Papalakasin ang kampo ng kadiliman. Kapag itong mga hindi mananampalataya, mga kapatid, ibang klase. Sino ang pinopromote nila? Si Satanas. Hello? Pero mga kapatid, kapag ang mga mananampalataya ay binigyan ng regalo ng Panginoon ng mga material na bagay, mga kapatid, isang malaking kahihiyan ni Satanas. Bakit? Ang mga anak ng Diyos rooted and grounded sa isang layunin mga kapatid. All is for God's glory. Ang kanilang gagawin, paano ba itataas ang Panginoon? Paano magkilala ang Panginoon? Hallelujah. Amen. Mga kapatid, kailangan lamang tayong mga mananampalataya. Huwag panghinaan ng ating loob na ang Diyos ay meron talagang inihanda para sa atin. Bakit? Sapagkat nitong mga huling araw, gusto ng Diyos mga kapatid, siya naman ang kilalanin. Siya naman ang paglilingkuran. Siya naman ang luluhuran. Siya naman ang luwalhatin. Amen. Dahil kung hindi mangyari yan mga kapatid, sino ang maging kawawa mga kapatid at sino ang hahamakin? Alam po ba ninyo na kapag hinamak ang mananampalataya, pag hinamak ang mananampalataya, pag pinag-uusig ang mananampalataya, hindi ikaw, hindi kayo, hindi ako ang pinag-uusig, hindi kayo ang hinahamak, ang Diyos. Amen. Mayroon bang scripture? Meron. Sabi niya, huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon. Dahil kung kayo'y pinag-uusig, hindi kayo ang pinag-uusig, ako ang pinag-uusig. Kung kayo'y hinahamak, hindi kayo ang hinahamak, ang Panginoon. Kaya it's time na maniwala tayo sa regalo ng Panginoon, mga kapatid, na ang bawat isa may inihanda ang Panginoon na regalo, at pagka hindi po tayo nasiraan ng loob, mga kapatid, patuloy po tayong naniniwala sa biyaya ng ating Panginoon. Merong dalawa, isa. Alam niyo po ba, ang pan lamang natin manalangin. Hindi man mga kapatid, sa inyo personal, ang pangako ng Panginoon, pero pag may isang tao na pinagpala ng Panginoon at kasali kayo nananalangin, hindi ba maaambunan din kayo? Kung pagpapalain ang talagang tao na pinili ng Panginoon, hindi ba makaka-avail ang lahat na naniniwala? Sapagkat bakit mangyayari ang ganon? Sapagkat kayo ay back up, sumusuporta sa pananalangin. Lord, in this last days, bless your people. Hello! Hindi natin mamaliitin niya mga kapatid. Ilang beses ko na yan pinangangaral. Hindi natin po pwedeng i-chakwerya ito. Kaya nga sabi ko, ang faith mga kapatid, almost 500 times mentioned in the Bible, while love is 700 times. Pero when it comes to blessing or money, treasure, alam nyo ba kung ilang verses sa buong kasulatan mga kapatid? Almost or more than 2,000 verses. No, hindi tayo magugulat niyan.
More than 2,000 verses. Bakit? Napakahalaga talaga mga kapatid na ang tunay na mananampalataya ay pagpalain ng Panginoon. Sapagkat ito ang susi mga kapatid para ang Diyos ay hindi mamalimutin, hindi hahamakin. Para ang Diyos mga kapatid, ano ang sabi sa 5:16 ng Matthew? Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Hindi ba niyo napapansin mga kapatid? Kahit hindi naman kagandahan ng tao, kahit hindi naman maganda ang damit, na kahit nakashort lang, pero mga kapatid kapag pagka lumabas mga kapatid, maganda ang sasakyan, abo parang ang dating is kagalang-galang. Ang mga anak ng Diyos, nakakurbata na, naka-Amerikana pa, ang dating eh. Eh nako, parang ano ba ng hikayan? Ano ba yung hikayan? Ano ba yung sa Tagalog? Nanlalait, Pastor. Oo, hindi. Oo, yung luwan. Nahamak daw. Ayun. Ayun, basta gano'n na. Para bagang ang dating ha. Yung ano ha, yung may nakikita na bagay o kaya sa taong yun ang nasabi ko na pag kahit na hindi naman ano ang damit niya, pero ang gamit niya pagdating sa relo, mapapailang ka. Symbol status, Pastor. Oh yes, so mapapailang ka dahil ang relo niya hindi inchik-inchik. Kung ilang libo-libo ang relo niya. Very proud mga kapatid. Kahit nakasando lang. Pagbaba ng sasakyan, naka-short lang. Pero ang sasakyan, doon nag-reflect kung sino siya dahil sa nakikita nila. Di ba? Ganun talaga. Amen? Ngayon mga kapatid, anak tayo ng Diyos, tapos nakakubata, naka-Amerikana, mga kapatid, pagkatapos ang sasakyan mo, running kundus ang sasakyan mo luma, mga kapatid. Para sa akin, kahit hindi ako nagsisimba, kahit hindi ako maatasahin, pinagpapala ako ng Panginoon. Parang magkaroon sila ng katwiran ganun. Pero tayo mga kapatid, dapat tayo ang pagpapalain. Dahil tayo ang laging nananalangin sa Panginoon. Nakuha niyo ba ang ibig sabihin mga kapatid? Huwag tayong ma-discourage. Hallelujah. Huwag tayong ma-discourage. Dahil ang banal na kasulatan, mayroon pang nabanggit mga kapatid. Ito 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Ang sabi mo mga kapatid na 2 Corinthians chapter 4 verse 13, na sapagkat tayo binigyan ng gayong espiritu ng pananampalataya. Ano ang binigay? Espiritu ng pananampalataya. Everybody say praise the Lord. Espiritu ng pananampalataya ayon sa nasusulat. Kaya, kung ikay mananampalataya, mga kapatid, asahan mo, may inihanda ang Panginoon na material na regalo. Hindi lang espiritual. Amen. Ayun na lang, bakit kahinang amen pagdating pag nangaral si Pastor Dog ng blessing. Oo, kaya wala pa tayong tubig. Tapos ayaw natin ng blessing. Wala pa tayong simbahan. Mga kapatid, dapat pag nangaral, narinig mo si Pastor Dog na nangangaral ng blessing. Yes, Lord! I agree, Lord! Yes, preach it! Dahil, binigyan tayo ng espiritu ng pananampalataya. Sa mga tuwid, wala pala tayong espiritu ng pananampalataya. Kaya pag nangaral si Pastor Dog about material things, tamimi. Matagal na yan, Pastor. Lagi ko pang bibig mo yan, Pastor. Wala na yung pag-asa, mabuti hindi mo nakanggitin yan. Mas darating pa. Kasi kung hinahabol mo ang blessing, lalong tuloy na papalayo, tumahimik ka na lang. Hindi ganyan mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, bigyan mo kayo ng scriptures. Everybody say praise the Lord. Alam mo po mga kapatid, ang abang lingkod ng Panginoon, rooted and grounded dito sa scriptures. Sino, alin ang ating basihan? Salita ng Diyos. Kung nagkakaganon man ang reaction ko, epekto na yan sa aking paniniwala sa salita ng Diyos.
Hallelujah. Amen! Kaya mga kapatid, sabi ko nga, nandiyan ba yun sa Bible? Sabi ni Apostle Paul, I better speak 10 words than 1,000 words na hindi nila naintindihan. Kaya maging 1,000 words ang lumalabas sa akin kung wala kang manifestation. Tama yan. Pero sabi ng Panginoon, hantayin mo sapagkat walang pagsalang darating. Amen! Amen! Kawawa ang mga kapatid. Dapat i-revive natin. Alam mo, paalisin na tayo. Saan tayo pupunta? Tingnan nyo, ginigipit na tayo ng gusto. Hindi na nga tayo binibigyan ng susi. Pagkatapos mga kapatid, hindi pa tayo maggalak na ipaglalaban natin na anak tayo ng Diyos at may inihandang pagpapala ang Diyos. Mga kapatid, huwag mong andun kasi yung sarili mo. Ang ating point doon mga kapatid, kahit hindi dumating sa iyo, kung sino mang may oportunidad, mga kapatid, na gamitin ang ating Panginoon. Back up sa prayers, maniwala tayo. Lord, bless my brother. Bless me, Lord. Bless. Puro bless. Hindi na, too good to be true. Mangyayari kayo na, hindi, puro, my goodness. Hindi ganon. Itutuloy ko yung mga kapatid. Itutuloy ko yung 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Ang sabi roon, yamang tayo'y binigyan ng ganong espiritu ng pananampalataya ayon sa nasusulat, dahanin ko para absorb ninyo, ayon sa nasusulat, kaya naman, ako'y nagsasalita. Amen? Dahil siya may pinaniwalaan sa salita ng Panginoon, hindi mo maitago yan. Kaya sinasabi, that is the will of God. Ngayon naman, inirelate ko po ito sa inyo mga kapatid. Kaya gusto ko maging reaction, magalak kayo, maging excited kayo, maging happy kayo. Hindi na pag nangyari ni Pastor John, naman. Hallelujah. Lalo tuloy kami naghihirap. Lalo tuloy na. Imbis na ganda-ganda yung house of worship na palayasin sa kami. Listen, wala naman. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon, ito ang gusto. Sunod na praise ng tinote ko. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Ang sabi roon, kami naman, sumang-ayon na sila. Nagkaroon, una, may isang tumanggap ng espiritu ng pananampalataya. Narinig nila. Kaya nung ang mga nakarinig, ito ang sagot nila. Kami naman ay sumasampalataya din. Kaya naman, kami ay nangagsasalita. I-declare natin, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Kung naniniwala tayo, amen. Malaking thumbs up mga kapatid. Dapat sumang-ayon tayo. Hallelujah. Dapat mga kapatid. Bakit? Sino ang makikinabang? Kapag pinagpala tayo ng Panginoon, hindi ba maging happy ang congregation? Sa buhay na ito mga kapatid, lagi nating naririnig. Hindi tayo tinatantanan ng mga problema. Pero isa ang solusyon dito. Ito. Kapag ito kasi ang dumami ang kapayapaan. Pero kung wala ito, dumami ang tinatawag kagulumihanan. Dadami ang problema kung wala ito. Kaya mga kapatid, ang regalo, hindi lamang. Everybody say praise the Lord. Kaya in-stress ko mga kapatid ngayong umaga, ngayong tanghali, na pinagkalooban na tayo ng regalo ng Panginoon, spiritual gift, then material gift. Woo! Let us all rise up. Tumayo na tayo mga kapatid. Angkinin po natin mga kapatid. Angkinin po natin ang regalo ng Panginoon. Dahil ang regalo talagang para sa iyo yan. Amen. Amen. Wala na. Saan na kayo ngayon? Amen. Palakpakan natin, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Harinawa mga kapatid. Ayon sa ating pananampalataya, anong sabi ng salita ng Panginoon? Alinsunod sa iyong pananampalataya, gayon ang mangyayari sa inyo. Anong mangyayari? Harinawa, matatanggap natin, sold out na tayo, spiritual blessing, tinanggap na natin.
ang hinintay pa natin na ibibigay ng Panginoon, material blessing. Palakpakan natin siya.